ginigiliw naming kabataan. Ang inyong tinig ang siyang lakas ng bayan at ng simbahan. Dito sa ating programa, bibigyang daan natin ang inyong mga saloobin, pangarap at inspirasyon na magsisilbing gabay sa pagtahak ng ating pagiging lingkod kabataan. Tayo po'y dadako sa ating bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na magkasama-sama sa programang Tinig at Gabay ng Kabataan. Dalangin namin na ang bawat salita, bawat ideya at bawat talakayan ay maging instrumento ng iyong karunungan at pagmamahal. Naway ang mga tinig ng kabataan ay maging malinaw at matapang, punong-puno ng pag-asa at determinasyon na magdala ng positibong pagbabago sa aming lipunan. Hinihiling din namin ang iyong patnubay para sa amin na nagbibigay ng gabay. Naway ang aming mga payo at karanasan ay maging liwanag sa kanilang landas na tumutulong sa kanila na maging responsable, makabuluhan at mapagmahal na mamamayan ng aming bansa. Pagpalain mo ang aming programa, naway ito ay maging isang ligtas at makabuluhang espasyo kung saan ang bawat kabataan ay makararamdam ng pagtanggap at pagpapahalaga. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng iyong anak, Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Yan. Magandang gabi. Good evening po, Kuya Kaloy. Ayan. Good evening po. At nakaabot din. Totoo. Talagang hinahapo ka ba ng iyong hininga? Buti nga, Pastor Peter, by the providence pa rin. No? Yeah, God is so good. Amen. No? So, we are now back. Parang ang tagal nung second week ng April magmula dun sa fourth week ng March, no? Na-feel mo ba yun? Feeling ko we are excited Actually, for tonight. Siguro nasanay tayo kasi we are longing for it na, no? Yeah, So, parang kasama na dun sa ano natin. sa routine. Sa routine, yeah. Totoo, no? So, syempre, mag-hello muna tayo. Kaway muna tayo sa mga guests natin dyan bago natin sila pakilala. Hello, yan. So, with no further ado, Kuya, papakilala ko na yung una nating guest. So, siya ay former parachute leader and parachute coordinator of the Sanctuario de Immaculada Concepcion and the current Vicariate Youth Secretary of the Immaculate Concepcion. He is taking up BA in Financial Management in Holy Angel University. So, she is 22 years old. So, mga kalakbay, siya si Florence Madeline G. Kilala. Palakpakan naman natin. Yan. Hello, Ate Mady. Hello po. Kamusta naman? Kinakabahan ka ba? Okay naman, Kuya. Kuya Kaloy, sabi na. It's okay. Sabi ko nga, like the usual, kulang ang isang oras pag nagsimula na tayo. When we gonna run for about 5 minutes. True. Tapos, parang it will be run spontaneously mamaya. Okay po. Sige po. So, at this moment po, papakilala ko na naman po ang ating pangalawang guest for tonight. Yeah. So, he is 25-year-old. So, he is the music ministry head of San Nicolas de Tolentino Youth Ministry, a former cluster youth head of CFC Youth for Christ Concepcion. And at present, he is the part of the Media Bureau or Internal Audit at Concepcion Municipal Government Center. Palakpakan po natin, Brother Wilson Sampan. Yan. Thank you very much, no, sa pagpapaunlak. Kamusta naman ang on your way here? Total dyan na rin ang naging natin. Okay naman ba? Hindi naman po na traffic. Actually, nakamotor po ako. So, safe naman po yung travel. Okay. How about si Ate May naman? Po, medyo traffic lang po sa may SM. Tsaka po sa may papunta sa Matatalain. Kasi parang lang po ako. Parang kasing na-observe ko, parang halos lahat ngayon yung graduation, recognition, kaya sa malulungha, sabay-sabay lahat. Kaya traffic. But by God's grace, we are all here celebrating Tinig at Gabay. Di ba? Amen? Amen po. Parang naglalagpag pa rin tayo sa mga rants natin and everything. Daming rants nangyari. Ayun. So, Kuya Ralph, napaka-blessed po natin at God is so good. Amen. Kasi we are running out of time because nakikita natin
parang naisip kong ganyan, sino kaya yung magiging susunod nating guest for tonight? Kasi we are having our air for about 2nd and 4th week of the month. So parang, sino kaya? Tapos naisip ko nga na kung saan meron tayong mga fresh na friends. No, mamaya papakala natin sila. So makikita natin na ang tanda na pala nila dun sa ministry. Totoo. Pero bata nila nung age nila. Okay? So doon tayo papatungo. Speaking of fresh, naaalala nyo pa ba nung talagang fresh kayo dun sa ministry, no? Baka pwede nyo kaming bigyan ng konting kwento about dun sa kung paano kayo nag-start dun sa youth life ninyo. Sino nga umpisa? Sabi mo kanina? Wilson daw. According to age ba yan? Sige po, Kuya Will, go. Hello po, good evening. Ako po si Wilson Sampa, Kuya Wilson. Tawag po nila sa akin, Kuya Will. Sa aming ministry. And nag-start po ako since 2010. Yes. And po 2010. And 10 years old po ako noon, nung time na yan. So nag-start po ako noong nag-aral po ako nung yung summer catechism. Okay. So, yun po, doon na po nag-umpisa. After ko pong doon po mismo sa First Communion, ako po yung pinagkanta ng salmo. Wow. Nice. Nung time na po, parang na-discover ko rin po yung talent ko po siguro, at doon na po ako sumali sa choir sa amin after po nung First Communion. First Communion. So, doon na po nag-start lahat. At ako po yung pinakabata noon. Ako po yung pinakabata na yung mga kasama ko, yung mga pinsan ko, yung mga friends ko noon, alos matatanda na ako yung pinakabata. So, during nung mga panahon na tumatanda na po sila, nag-aaral, may work, ako na po yung naiwan sa chapel po namin. Yung may chance, ay may pagkakataon nga din po na ako lang po yung natira sa choir. So parang ako lang yung kumakanta. Minsan may kaduet na lang po ako. Ganun. So may mga ganun pong pangyayari. And then, nung naging katikista na din po ako, may mga bata noon na sila po yung mga una kong ginawan or ginrupo ng mga bata na nag-start na mag-choir. And nung time na po na yon, nag-umpisa na po ulit na ma-build yung ministry po namin. Yun, yung mga ate ko, yung mga kasamahan po namin, nag-start na po ulit. So parang doon po sa time na yon, doon na po nagsimula ulit na dumami. Yeah. And hanggang ngayon, sa mismong chapel lang po namin, sa mismong sitio lang po namin, may mga, na po kami, siguro mga abot na po kami ng 70 na members ng youth sa amin. So, praise God po dun sa pagkakataon po na yun siguro na ko po, na nung time na yun, na hindi ko po iniwan. Yeah, hindi ka sumuko. Hindi po ako sumuko. So, ayun po, praise God dahil madami na din po kami nagsiserve ngayon sa chapel po namin. Ayan. Yay! Wow, God is so good. Chapel pa lang yun. Ayan. Oo. Doon sa mga sinabi ni Kuya Wilson Kern, ang dami kong takeaways. At saka nag-reminisce sa akin. Kasi like si Kuya Will, nag-start siya at mga 10-year-old. Even me as well. Oo. Tapos, estudyante din ako noon ng summer catechetical instruction. So, sa mga Volcat. And up until now, dati naging estudyante, pero ngayon, ako na yung teacher, no, dun sa mga umuusbong. And then, ang magandang nasabi ni Kuya Will, hindi siya sumuko dun sa mga panahon na low down, parang nagduduwet na lang yung kasama niya. And look at the chapel right now, they are composed of 70 youth. So mamaya papalaminin pa natin yan kung ano pa yung mga possible na ginagawa nila that would strengthen their mission as being part of the parish youth ministry. One of the reasons kung bakit sila naging 70 kasi may isang tumayo. Yeah. Di ba? And it's Kuya Will. Kasi pwede kang sumuko kasi technically, lagi sinasabi, volunteer lang naman tayo. You can go in, you can go out whenever kasi wala naman tayong compensation and such. Pero dahil at his young age nung sa catechetical formation, na-inspire siya. Yung egoistic na batang ay kumanta, kaya ko palang kumanta, I can be better in a bigger service, which is yung sa choir. Naiwan siya pero hindi niya hinayaan kasi ikaw kuya, gusto, 'di ba, dati may position tayo ganito. Kapag iiwan mo siya, gusto mo
or ipapasa mo siya, gusto mo in good hands. Yeah. 'Di ba? At yun yung hindi niya hinayaan na okay nang ako na lang muna mag-isa para pag meron ng susunod, at least nandito pa rin ako magtuturo. 'Di ba? So sobrang ganda lang kasi hindi siya sumuko eh. At saka ang ganda kasi ng pundasyon niya. Oo. Oo, hindi lang dahil pumasok siya dahil sa crush niya. Totoo. Lagi sa friends. Oh, actually lahat naman parang nagsisimula dun sa inspiration na nag-aral ka lang sa theoretical formation dahil may libreng ganito, may libreng school supplies pagkatapos. Pero God really moves in mysterious ways. Ay ito siya ngayon. Okay. Di ba? Opo. Okay, so dadako na po tayo kay Ayan na, Maydi. naman. Ayan. So, kagaya din ni Kuya Will, bunga din ako na summer catechetical. Volcan. Pero actually, nung 2014, yung una talagang nag-join dyan, si ate ko. Tapos, Shoutout kay Yani. shoutout kay ate ko. Nakilala natin lagi. Oo, laging nakakasama. Lagi nandyan. Ayun, doon nag-start. Tapos parang sabi ko, ay parang masaya yata. Kasi lagi siyang wala sa bahay noon. Lagi wala sa bahay. Lagi siyang wala sa bahay. Tapos, and then, nung time na yun, nagturo din siya. Tapos, kinuha nila ako sa barangay nila. So, doon ako nag-start na ma-expose sa church. And then, after nila magturo, ayun, kasi parang salingket ako sa kanila. Kasi, di ba sa atin, sa youth natin, is 13 and above. Eh, hindi pa ako 13 at that time. So, parang, naging salingket lang ako, sumasali ako sa choir. As in, talagang, parang member na din nila ako. Pero hindi pa official dahil sa Hindi pa age. official, oo. Pero nung 2015, naging official member lang ako. Nung nag-start na ako mag-seminar sa Volcan. Tapos, dun din yung first time kong magturo. And then, ayun, dun parang every year, naging summer love ko na yung Volcan. Yeah. Tapos, hanggang sa, comes 2018, nung naging assistant parachute coordinator ako. And then, parang, yun yung naging stepping stone ko sa leadership. Although, naging barangay youth leader ako, pero, dun sa, pagiging assistant parachute coordinator, parang, yun talaga, yung nagbukas ng maraming pinto sa akin. Tapos, kagaya din ng, meron din mga lowest times na dumating sa point na konti lang yung mga dumarating sa mga events, gano'n. Pero, kagaya ni Kuya Will, na siya lang mag-isa, hindi ko din iniwan yung youth. Kasi, ang hirap iwan yung mahirap iwan. Totoo. Para Sa atin na talaga, no? Oo, mahirap iwan. And then, I remember this conversation with Kuya Ralph. Okay. Sabi niya before, na kapag konti lang daw yung mga dumarating, parang i-appreciate pa din. So, yun talaga yung naging yung nag-motivate sa akin para magpatuloy. Kasi, oo nga naman, yung mga taong nandyan, sila yung parang magiging, parang, sila yung makakapag-motivate sa akin. Oo. Sila yung mga nagstay. Sila yung tutulong sa akin para i-build up ulit. And then, comes the pandemic na comes the pandemic na yung limited lang yung mag-serve, Stricted na. But still, pinagpatuloy pa din namin. Through the help ng Ate Mia, shoutout po. Ayun. And then, since si Ate Mia is, nag-focus na siya sa work niya, parang ako na yung tumayo, yung sumunod sa kanya. And then, hanggang ngayon, bumaba na ako as parachute coordinator. And then, so far so good naman ako sa mga iniwan kong bagong leaders namin sa parokya. Ayun po. Thank you very much. Ako ba yun? Oo. Kasi natatandaan ko last talk ko sana before pandemic pa eh. Naalala mo yung bumabagyo? Yun ba yun? Hindi. Pero alam ko, personal yata tayo. Actually. Naalala ko na. Kasi minsan, parang, yun nga, yung same cases na people come and go dahil volunteers, you cannot force them kasi parang magmumukhang
ano siya, obligado. Yeah. Pero if you will appreciate those who will stay, sila yung magbibigay sa iyo ng power to empower them as well. Yeah. Ganon. Kasi parang ang hirap din. May naalala ko sa homily ni Father kahapon, ni Father Michael Guzman. Sabi niya, kapag ang isang bahay binagyo, nilipad yung bubong, pagtapos ng bagyo, gagawin mo yung bahay ng mas matibay. Okay. Hindi mo siya gagawin kung paano yung structure. Okay. Kasi alam mo na yung magiging kaso kapag you will stay it as is. Yeah. So parang ganun din sa youth ministry. Kumbaga if you are thrown with some storms and such, parang pag magbi-build up ka, you will become stronger. It's very cliche to hear na it will make you stronger, but that's the reality. So kaya nga yung pundasyon ni Maydi, especially nung bata siya, tapos naging leader siya. It's very challenging. Na-experience naman natin yan, yung it will come and go, pero you will still choose to stay personally, di ba? Dahil ayaw mo siyang iwan. Dahil ayaw mong pag umalis ka, masasayang lahat ng naging efforts and faith mo to build the relationship of the youth. Kaya mas okay nang ikaw at konti kesa wala na lang talaga. Oo. So, yun. Ang ganda. Actually, di ba? Oo. Siguro tataka yung mga nanonood sa atin at saka nakikinig. Buti si Kuya Wilson at saka si Ate Midi ngayon. Okay? So, they are part of the DCYA SOCOM. Okay? So, they are very brilliant and they are very excellent towards creative. Yeah, they are very creative enough. Doon pumapasok yung talagang napakagaling namang kabataan po natin. All we have to do is to assist them, to facilitate them, kasi it brings or unleashing their potential na meron talaga sila. Kaya thank you very much, Kuya Will and Ate Maydi and the rest of the member of the DCYA SOCOM na talaga namang very active ngayon yung page na meron po tayo. Okay, going back doon sa sinabi ni Ate Maydi kanina. Actually, hindi ko personally kilala si Maydi, no? Ang kilala ko talaga si Yani. Tapos nung nakita ko si Maydi, akala ko si Yani. Nakakaloka. O yun, tapos sabi kong ganyan, di nag-usap kaming ganyan. Si ate mo pala yun, no? Tapos kumusta, in-everything, ganyan. Tapos dun ko napagtanto, siguro some of us all this sa DCYA, lagi nating nakikita yung image ni Yani. Kasi she's also, talagang ang galing niya. Tsaka nag-animator din nata siya dati, di ba? And look at yung sinundan niya, which is si Maydi, no? Yung sa murang edad niya, na-expose na siya dun sa pagiging volunteer catechist. And up until now, ay talaga namang nagagamit mo siya. Tapos yung times na yung sukong-suko ka na, pero dahil may mga kabataan pa tayong nangangailangan sa'yo, talagang pinipilit mo talagang mag-stand. And look at you right now, you are not anymore part of the parish youth ministry on your parish, pero ang ganda nung naiwan niya. So that represents na mabuti at magaling kang leader. Pero actually, yung credit talaga is binibigay ko sa kanila. Kasi choice nila yun actually. to follow. So, yes. I commend yung also them. Yeah. That's but very... also a big part of it. Kasi, like for example, if they cannot see you as an inspiration or a motivator, they cannot be able to like that na meron sila ngayon. Yun. Totoo. Kasi, parang meron dun, yung pag-apoy mo sa ibang kandila doesn't blow your candle but it spreads, di ba? Yeah, exactly. Minsan nauubos ka pero it's fulfilling kasi mas maraming ilaw kang na-transcend, di ba? So, actually yun nga, dahil nga si Yani tsaka siya is a good friend of mine personally, actually. Tapos yun, and going back to Yani and si Maydi, parang bata pa tayo lahat nun Lalo na siya. Nakita ko siya magmula nung sa younger years, and parang ang saya lang makita na nung mga leaders tayo ng medyo bata-bata,
hindi mo na iniisip kung sino yung magiging leader eh. Alam mo na yung potential. Kasi nung nagtotok ako sa nila and nakakasalamuha ako, parang you know the words, you know the skills, you know the deeds na mangyayari. And it follows. So, yun. Lagi lang maging matatag sa sarili para sa lahat. Ganon, no? Kahit ubus na ubus ka na. Parang si Kuya Alvin lagi nagsasabi dyan. Si Kuya Alvin. Sana. Love talaga na binibigay. Yung some of our guests na they always told na parang we inspired to Kuya Kaloy or Kuya Art. But right now, Kuya Ralph. Oo, di ba? Sir Bunga. Ay, papunta pala sa akin yun. Hindi naman, kasi parang naging family na rin natin. Yeah. Oo, kasi parang close, no? Yung mga Kapampangan dito bandang side, parang kami-kami nag-iikotan ng speaker, ng ganun. So, parang naging personal. So, And for sure, no, ngayon siguro somehow hindi nyo nakikita yung bunga nung ginagawa po natin, yung nung 10-year-old ka, Kuya Will, and then 13-year-old ka maybe. But siguro we can count for about after 5 years, after 10 years, same. Kung ano nga. magugulat ka din eh. Kaya na nandito sa part namin. Or kung hindi man literal na ganito, meron magsasabi sa inyo na thank you. Ganyan. Parang tama ba? Ay, parang, ginawa ko ba yun? Parang ganun. Because, parang genuinely, yung mga ginawa ninyo ay talagang binigay nyo yun para sa Diyos. Tapos, lilitaw na lang siya once na after 5 years, after 10 years, meron mag-approach sa inyo na, thank you very much, Ate Maydi, Kuya Will, kasi dati ganito, na-inspire kami sa inyo. Yes, amen. Totoo. So, speaking of, dun sa nagawa nila, bigyan nyo naman kami ng konting kwento kung ano yung isa or kayong bala kung masaya nakakatawa or inspiring na unforgettable moment nyo dito sa PYM. Una naman si Maydi. Ayun, so yung pinaka-unforgettable moment ko talaga is, actually madami. Pero yung pinaka-recent na unforgettable moment ko is yung nung Lenten recollection namin. Okay. Very recent yan. Very recent. Ito lang. Kasi, doon ko nakita na yung mga bata na iniwan, mga bagong leaders. Talagang gumagalaw sila. Tapos parang, at that moment na nakita ko na lahat sila gumagalaw, ganun. And parang, they show up. And then, parang doon ko na parang dati ako yung nag-aano sa kanila, pero ngayon ako na yung sumusunod sa kanila. So parang ang fulfilling lang ng moment na yun. And ayun, yun yung unforgettable moment. Pinaka-recent na unforgettable moment ko sa kanila. Pwede. Parang mas madami silang parang nahigitan nila yung mas magaling. Parang mas magaling pa sila sa akin. Sabi ko nga, kung hindi ako hindi ako yung parang magagalit or what, pag nahigitan niyo ako, actually mas magiging proud pa nga ako sa kanila kung mas magaling sila sa akin. So, ayun. Pwede kang magsabi ng nag-Genpes ako, nag-NYD ako, pero ewan ko, nakangiti ako kasi sobrang sweet nung bagay na you appreciate them kasi mas magaling na sila sa'yo. That's the symbol of humility. Yeah, yung being humble Kasi totoo yun, parang, di ba bilang teacher, parang sabi nila, you will never beat your teacher, but no, ang gusto namin palagi, maging better ka sa amin. Okay. Di ba? Maging better version ka, best. Kaya nga maraming teachers para sa'yo para mahigitan mo yung walong yun. Di ba? Hindi yung bastos side, but the intelligence, the wisdom, and such, no? Kasi, ang goal naman natin palagi is to pass the torch palagi. Not the legacy na, ito pinakamagaling na set of officers, ito pinaka-set. So, ako din lagi, parang sobrang natuwa lang. Wala nga ako ma-comment kasi sobrang na-shock ka, ganun. Na-flatter, na-touch kasi parang, very genuine. Parang ang magulang na makapagtapos ka lang anak, okay na ako. Tapos siya parang, dati, nagagalit lang ako sa inyo. Dati, pinipinpoint ko lang to sa inyo. Ngayon, ang sarap kayang sumunod dun sa mga taong
ikaw yung naging inspirasyon nila kung bakit silang ganun ngayon. If you will agree with me, kasi wala, natouch lang ako, wala na ibang comment doon. Kasi, totoo na ako doon. Sobrang saya. Back sa akin yung, like for example, doon during London retreat, tas nakita mo na yung mga dati mong pinapastolan, sila na ngayon yung mga leaders natin. Okay? Actually. Ako naman, during pandemic, there was a time in my life na I experienced also being anxious in my life. Yeah. And during that time, prior to the Mass, 5:30 p.m., I saw one of our seminarian, Kenneth Alexis Perez. At naisip ko that time, parang dati pinapastoran ko lang to, anak ko siya. And right now, he's a seminarian. Tapos, wala lang, naiyak ako. Sobrang iyak ko talaga nun. Na, ay, eto na pala sila. No? Mawala man tayo sa mundong ginagalawan natin ngayon, they are our angel. At yun ang na-deposit natin sa Panginoon, sa heaven, na ito na pala yung mga, not exactly being boastful, na, dahil sa akin naging pari yan, dahil sa akin naging pari. Not exactly as that. Parang bumabalik pa din sa atin yon na, ay, ito na pala yung mga na-invest natin. Or tama yung na-apply natin yung turo ng Panginoon sa atin, sa mga kabataan. Diba? Ang ganda nung binigay natin para sa kanila. Opo. Totoo yan. Kasi napakasarap sa pakiramdam na, halimbawa, lagi natin pinagpe-pray na sana hindi lang tayo makapunta sa langit. Bagkus yung kapatid natin, yung parents natin, yung mga kabataan natin, as much as possible, lahat, para mas masaya na tayong lahat ay pupunta sa heaven. Amen. Ibig sabihin, naging maganda yung pundasyon at saka naging maganda yung buhay natin na meron tayo ngayon. Opo. Tsaka yung nakakaano din kasi, like parang madami din silang, ngayon na sila na yung nagaan, parang mas madami din silang nai-inspire. Oo, diba? Yun yung nakakaano, yun talaga yung nakaka-proud na moment para sa akin. Unforgettable talaga yun. Those times na halimbawa, yung kayong kay Ate Maybe, isang candle lang meron siya. Yung nabanggit mo kanina. Tapos si Kuya Will, isa din. Tapos nung nag-expand kayo, you try your best, meron kayong 2, 3, tatlo kayo, and then yung tatlong yun, sila naging siyam na, gano'n, nag-multiply siya. So yun yung mga sacrifices na ginawa ninyo before, and look at them right now. Parang ang lagi kong mantra is let us change one youth at a time. Yeah. Diba? Hindi natin kasi pwedeng ipilit ng marami. Diba? Step by the step. Totoo. Yan, sobrang inspiring na. Yeah. Excited na tuloy akong makinig kay Kuya Will. How about you, Kuya Will? I-relate ko na din siguro, no? Yan. Sa parang unforgettable moment talaga to. Nung siguro i-represent ko na din yung sa Youth for Christ. So member din po ako ng YFC sa CFC as Couples for Christ, Youth for Christ. So naging cluster youth head po ako ng 5 years. So since 2018 hanggang 2023. So naabutan ko po yung pandemic. So isa sa mga di ko po makakalimutan nun is bilang cluster head, bilang kayo po yung humahawak sa mga youth sa conception. Then nag-pandemic. So syempre alam mo naman po natin na nung pandemic talaga ang daming naapektuhan, hindi lang sa simbahan, pati na rin po yung mga activities. So, nangyari po noon, online na lang, online household na lang, tapos may mga hindi na po talaga nag-a-attend. So, parang yung binuo mong malaking grupo na active talaga, isang kilalang active na cluster sa buong Tarlac, bumaba. As in, wala na din po talagang nag-a-attend. Yeah. So, hindi ko po makakalimutan nung time na actually, ako po, na-problema din po ako noon kasi nag-aaral po ako. Tapos, online. So, parang talagang nakaka-anxiety, di ba? So, parang, paano pa kung iiwan mo tong parang sinimulan mo grupo? So, yung mga natira na lang po noon, yung mga household heads ko po, yung mga chapter heads, and siguro from 100 plus na active members ng YFC po noon, ay naging 7 na lang. So, yung mga kasama na po doon, yung mga chapter heads. So, 7? Yung time na yon parang nirecord po namin yun eh. Parang nag-online meeting po kami, nag-online household. Tapos, parang tinanong ko po sa kanila kung
kaya pa ba nila, kung tutuloy pa po ba sila, gano'n. Kasi parang, yun na yung parang maano na po parang mabubuwag na po Pero nung sinabi ko sa sarili ko na paglalaban ko to, ayaw kong iwan itong grupo na to. So, sinabayan po nila ako. As in, nag-yes po sila. Naka-record po yun Actually, pag may mga throwback, nilalabas po yun na simula sa araw na to, magpapatuloy na tayo. And after po nun, nagkaroon po kami ng youth camp. And nung sa youth camp po na yun, bumalik na po nakapag nag-gather invite na. Po, nakapag-gather na po kami ng mga bagong mga YFCs until bumalik na po sa dati. So parang siguro nung time na yun na sukong-suko na ako, gusto ko na talagang bitawan yun. Siguro kung bigla na lang nangyari, di ko na alam kung ano mangyayari ngayon. So ang saya-saya ko po na parang saya-saya ko din sa pakiramdam. Grateful na nung pagkababa ko po sa Youth for Christ as cluster head, still andyan po sila. Sila na po yung mga members po na yun na nag-youth camp, sila na po yung mga leader nagli-lead sa mga kasama po nila. And ang sarap lang makita na nagpapatuloy sila. And through that, siguro sa initiative ko din po at sa pag-yes po ng mga kasama ko nung time na yon, hindi na po siguro mabalik yung YFC sa conception. So through that, praise God kasi pumalik na po sa dati. Naging active na po sila ulit. So yun po yung siguro yung pinaka-unforgettable moment ko na nagpatuloy sila. Nag-alabulit yung puso nag-alabulit yung apoy sa mga puso nila na magpatuloy yung mission. So ayun, nakakatuwa po. Parang nung napakinggan ko sila pareho, isa lang yung parang it will continue kapag may isang maninindigan. Parang ang analogy niya, parang example, the sun is alone but still shines. Parang it still shines and it's beautiful and it's inspiring, it helps other people, ganun. Kaya naman hindi nabuwag kasi merong kayo na hindi sumuko. Kaya naman may na-inspire kasi may taong nagpatuloy. Ganun kasi parang sa buhay lang mo yan, generally speaking, good things will come kapag hindi mo siya sinukuan. Diba? Kasi, lalo na sa paglilingkod kabataan sa mga nakikinig po dyan, hindi po banal ang mga kabataan sa loob ng simbahan. Kadalasan, yung mga nagsasama-sama, ito yung mga nahihirapan sa pamilya, sa kaibigan, sa sarili, sa pananampalataya, di ba? Nag-agree ba kayo? Na pinagsama-sama para punan ng bawat miyembro yung kakulangan ng kasamahan nila. Kaya, yung goal nga nila to continue serving even though 2 na lang, 7 na lang daw sila. Tapos siya na hindi sumuko, nakapag-inspire, is to continue the service regardless kung siya na lang o hindi, is parang claiming, parang sakto nga ngayon, claiming their own crosses. Di ba? Para, ayun, victory! Kasi nga, nakuha yung at the end of the day, it's still the victory na yung own crosses natin. Marami pa tayong crosses sa buhay. Tapos na yung cross mo dun sa inspiration mo sa youth, sa YFC, meron tayong panibagong cross, but we are stronger than kung sino tayo kasi alam na natin siyang buhatin, no? Mabigat pa rin pero kaya na natin kasi inaalay na natin siya kasi wala naman tayong ibang goal kundi para sa Panginoon, di ba? You carry that cross, mas light siya. Because we know at the end of the day, God is there for us. No? At saka yun dun sa isang naninindigan, dun sa mga times na napapagod tayo, lagi nating isipin at the end of the tunnel, there is a rainbow. Amen. There is a light from that, no? Yun ang kagandahan ng simbahan kasi yun yung laging ini-instill sa mga puso natin at saka mind natin. Napakadami ngayon ng mga kabataan na siguro we thought it's very superficial, but then again for them, it's very mabigat na. Sumusuko sila, no? Kaya yun ang kagandahan na binibigay sa atin na tinuturo ng simbahan na at the end of the day, everything shall pass. Oo. Tapos kanina, yung both of you mentioned ni Kuya
Ralph, na merong isang nanindigan para mapagpatuloy yung mission na meron tayo. Ako naman, ang nakuha ko doon, Joy is a missionary. Ibig sabihin, the moment na nahihirapan tayo, sa puso ninyo, masayang-masaya pa rin kayo. Because you've had a selfless love back then. Kasi pwede nyo naman piliin yung sarili ninyo. Pero nanatili kayong mapagmahal, not just for your own self, but of course to other people. At dun tayo nagsisimula. Kasi the happiness is different from joy. Tandaan po natin lagi yan. Yung joy, yan nagmula sa inyo at yun ang binigay ng Panginoon during those times na nahihirapan tayo. So nakita ko nga yung yung homily ni Pope Francis during World Youth Day 2023 in Portugal. Yun nga, para nabanggit Proclamation niya ng Yeah, Joy is a missionary. So doon lagi babalik at babalik pa rin tayo. No, at the end of the day, kahit sabihin nating pagod na pagod tayo, uuwi tayong masaya. Totoo po yan. Di ba? Totoo yan. Yun yung pagod na babalik-balikan, di ba? Worth it siya. Oo. At stress reliever siya. Oo. Andito tayo sa panahon ng diyan ka na lang matulog sa simbahan. Di ba? Kasi doon ka na natutulog, gagabin ka na, ikaw mag-visit na iglesia ka, Stations of the Cross, but still, it's fulfilling. Yun yung pagod na gusto ko pa. Hindi mo natumbasan talaga. Totoo. Siguro si Kuya Will, nagkatrabaho siya, pero siguro parang most probably he would rather to go home rather than pumunta ng simbahan, parang ganun. Pero mas lang natin pinipili na, ay, tadaan muna ako. Kahit sabihin mo, ang dami pang gagawin sa simbahan. Ano ba, ako noon, nung nasa TPH pa ako noon, tapos alam naman natin yung schedule ng mga nurses, di ba? Shift talaga siya, ganyan. Tapos, kahit pagod na ako, there was a time pa nga, natutulog ako sa upuan after duty. Kasi meron kami hinihintay pa, parang ganun. Looking back, na lahat yun ay worth it. Tapos pinagtatawanan na namin ngayon ng mga ganun palang instances that somehow inspired them na kahit anong hirap at saka anong bigat, kapag pumunta ka doon, ako nagiging stress reliever ko yung simbahan. Kapag nakikita ko na yung mga kabataan na ang saya-saya nila, kahit pagod na kaming lahat, kahit 10 p.m. na, 11 p.m. Alam naman natin tayo nag-prepare lahat ng mga halos, no? Ng mga sa simbahan. Nag-a-assist, no? Nag-a-assist, ganun. Ang saya. Ang saya ng mga buhay natin o yung mga ginawa natin during those times. Kaya yun yung laging sinasabi na parang the church is not the house of the holy, but the hospital of the sinners, the weaks, di ba? Lahat yun. Kaya, pag nandun ka, kulang ka eh. Pero dahil nagsimba ka or you have faith, lalabas ka ng kulang pa din, pero matapang ka ng buuin yung sarili mo. Kasi narinig mo na yung words ni God, di ba? Kaya stress reliever siya. Oo, sobra nakaka-inspire. Kaya, buti na lang, episode na. Di ba? Buti ka na bumutong tinig at gabay ng kabataan. Oo, happy 1 year sa'yo, kuya. Kaya 1 year na pala. Imagine yung March 24, 2025. Pagkatapos nating mag-air, di ba? Last 2 weeks ago. During the airing nung namin, last 2 weeks ago, lagi ko sinasabi, parang we already had that 4 months ago, ganyan kayo, 4 months already. Tapos, parang the following day, nakita kami ni Father Gerald at saka ni Kuya JP, oh kuya, 1 year na pala to. Talaga? Kakasabi ko lang kahapon na 4 months ago. Ang bilis. Ang bilis. Hindi na malayan, no? Hindi na malayan. O yun, at least marami tayong na-inspire. Sobrang na-enjoy kasi. Nakaka-enjoy. So, ayun, going back dun sa mga experiences na hindi natin makakalimutan, ano naman yung mga natutunan natin, kasi nag-level up na tayo, student na tayo, young professional, ano yung mga natutunan natin on our youth days na naa-apply natin sa state natin ngayon as student or young professional or sa mga sa ministry na ginagawa nyo outside the church? Ayun, siguro po yung yung leadership. Okay. Parang ito na-apply ko po sa work talaga. Minsan, halimbawa may mga ginagawa po kami, gano'n. So, parang ako na din yung nagte-take initiative, no? Na gawin po yung mga kailangan gawin. Kasi nga, yun yung natutunan ko. Parang, yung hindi ka nahihiya, gano'n. Diba sobrang, po kasi sa ministry natin, sobrang, ang dami nating mga knowledge, no? Especially about sa leadership na, ang dami nating ang dami na nangyari eh. So parang talagang ma-adapt at ma-apply mo sa work.
So, ayun siguro. Tsaka yung mga, collaboration, ganyan. Tsaka pagiging open sa mga kasama. So, yun yung mga hindi ko makakalimutan. At syempre, siguro yung friendship din. Yung pagiging, ano tawag dito? Parang, nabibuild talaga yung, nabibuild yung trust, gano'n. Kasi parang, sa ministry kasi parang magkakapatid na tayo, no? Makikita mo lang yung yan, ang dami nating mga kapatid sa ministry at ayun, nagiging close na din at magiging sa mga kasama sa work. Ayun, yun yung mga feeling ko na apply ko naman sa aking work po. Okay. Ang ganda. Ako kasi pagdating sa outside, ako din naman kasi kaya nga ako nandito sa vocation ko eh. Eto, share ko kanina ko lang din sinabi to. Kasi parang, di ba kadalasan, hindi naman sa lahat. It doesn't apply to everyone. Kaya ka nagiging teacher kasi may isang teacher na nag-inspire sa'yo. Ako na-inspire ako to, sa ating great educator. Nung nagtuturo ako ng catechism, nung nararamdaman ko yung fulfillment, yung nakikita kong pag dumadaan ako dun sa mga streets nung tinuruan namin, di na nila alam yung creation. Okay. Pero alam nila kung paano mo sila na-appreciate, tinuruan ng maayos and such. So parang ganun, yun din yung pinaka natandaan ko. And knowing, listening to Kuya Will, parang diba half of our lives nasa simbahan tayo. And nung umangat tayo and naging professional tayo, na-apply natin at mas naging better pa yung natin, yung ways natin kasi pinagsamang faith, parang ethics plus professionalism. So, ang laking bagay talaga nung pagiging youth minister. Para sa totoo lang, di ba? I am very excited to expound dun sa sinabi mo, Kuya Ralph and si Kuya Will, no? Yun dun sa, he mentioned dun sa collaboration, skilled as a communicator and even being a leader. Why? Sa pagiging estudyante po natin, somehow, though tinuturo siya, but theoretically, pero yung application, it was all started during our being member of the Parish Youth Ministry. Do you agree? Totoo. Ang galing, no? Kaya hindi lahat ng mga kabataan or mga young pro ay hindi din siya katulad like us. No, not to be boastful. Kasi like for example, napakagaling natin when it comes to makipagmingle kahit sobrang toxic na yung environment o yung surroundings. As much as possible, nakakompose pa rin tayo. Tapos, yun dun sa makikipagkapwa-tao or pagiging palakaibigan dun sa mga kasamahan natin sa trabaho. Kasi, as we all know naman, tayo mga young pro na ngayon, not all na, they are good. They are kind. No? Legit. They are systematic, but basta, yun na yun. nandun siya sa part ng, this is what, ito yung tama. Pero yun nga yung sinasabi natin palagi sa youth ministry, parang laging kailangan may humility kasi sometimes sa gustuhan natin maging magaling, nakakalimutan natin maging mabait, parang ganon. So at least, di ba, na-inspire siya to have circle of friends, skills na share niya. Kaya napakabuti ng Panginoon talaga na lahat yun ay nadama natin at saka na-experience natin na nagagamit natin siya ngayon through our decision making sa mga trabaho na meron tayo. Hindi siya basta-basta, hindi dahil yun ang gusto mo, yun ang masusunod. Hindi, kasi dinidiscern natin siya. We are thinking about it many times, no, not exactly for our own sake, but of course for other people. Lagi yan. Lagi yung ginagawa natin at saka nagiging maganda yung result. Kapag ganun yung mga nagiging decisions natin sa buhay natin. O yun po, kaya galing. How about you, Ate Maidy? Ayun, so yung sa akin naman, kagaya din nung kay Kuya Will na pakikisama. Kasi hindi ka mag-grow sa kung nasan ka ngayon kung hindi ka matututong makisama. Kasi, di ba sabi nga nila, naranasan mo na mag-isa. So, parang gagawin mo ang lahat para lang mag-grow yung hinahawakan mo. So, matututo ka na
matututo ka na parang yung kagaya ng sinabi nyo kanina na kunwari meron kayong misunderstanding, gano'n. Like parang i-humble down nyo yung sarili nyo. Always. Para maging okay yung maging okay yung output. Yeah. Ngayon. So, yun yung pinaka natutunan ko na ginagamit ko hanggang sa ngayon. So, Ayun, bilang student, no? Tama? bilang student. Oo, kasi kahit pangit siyang pakinggan, no, sa trabaho o sa estudyante kapag siyempre nakikita, nag-story ka, Palm Sunday, ganyan. Tapos pagdating mo sa kanila, pangit yung ugali mo. Yeah, that's the basic rule kung bakit dapat maging mabait at pala kaibigan ka, di ba? But the deeper side of it is kasi yun yung tinuro sa'yo nung ikaw ay nagdilingkod kabataan. Di ba? Yun yung pinaka-basic nun di ba? Laging sinasabi, it's better to be good than to be right. Totoo. Kasi parang lahat naman ng sinasabi natin, like for example, sa pagiging estudyante, ngayon yung kabataan ngayon, lahat magaling naman Pero ang ma-assess natin dyan, hopefully, it's more of an EQ over an IQ. Kasi 'di ba, lagi nating napapakinggan ko sa isang pari na sa isang pari na oo nga parang highest honor yung mga bata with high honor, pero when it comes to the having a clear or good communication towards other people, parang dun na off talaga. Dun tayo naiiwan. At saka yung dun sa tinuro ngayon na pagiging member ng Parish Youth Ministry na sinabi ni Kuya Ralph kanina, yung professionalism, yung ethics, no? At saka yung moral values na ini-inject natin. We are making decisions na hindi lang nakabase dun sa rules or regulations. We are imparting na ano yung mas maganda at saka mas mabuti sa nakararami. O yun. Yan, very inspiring. No? Before we end, no, sabi ko sa inyo, mabilis lang Okay ba? Ganito na ang gagawin natin, ha? What can you say or paano maa-advise nyo sa mga aspiring at sa mga members na ng youth natin sa buong nakikinig sa Radyo Maria? And kung may naihanda kayong Bible verse, you can expound it pagkatapos nyo silang i-advise. Yan. Ayan, may kopya. May ID, ikaw na yan. Narinig ko siya dun sa, nung nagkaroon kami ng liturgy decorum sa Holy. Okay. Kasi CYM din ako. Oo. So, ito yung pinakamagandang narinig ko actually. Sabi niya, prayer is an expression of hope and hope is manifested in prayer. So, i-relate ko na din siya sa Bible verse na I live by, which is yung Matthew 21:22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So, parang, kasi, doon ko na, meron times na sobrang down ko na. Tapos, parang, yung time na yon 2 weeks ako hindi nakakapagsimba. Okay. Tapos, biglang sobrang bigat po sa heart. Tapos, nung after nun, sabi ko, ay parang tinatawag ako ni Lord na parang kailangan ko yatang kausapin si Lord. So, pumunta ako ng adoration chapel ng HRP. Tapos, dun ako nagdasal. Tapos, after ko mag-prayer, parang ang gaan na ng heart ko. So, parang dun ko na kung gaano ka-powerful yung prayer. Na meron pa nga nun nung times ng pandemic. Every night, tumatambay ako sa may altar namin, sa sala. Tapos, parang yung yung nangyayari is, yung prayer ko, parang tsikahan lang with Lord. Yeah. Parang kinukwentuhan ko lang siya. Tapos ngayon, yung mga chinichika ko nun kay Lord, yung mga kinukwento ko nun kay Lord, actually, prayer is for me parang kwentuhan with the Lord So, yung mga kinukwento ko nun kay Lord, parang ngayon lang siya nangyayari. Parang ngayon ko lang nare-realize na yung mga dinadasal ko pala before, ngayon sinasagot ni Lord. So, like, parang kailangan mo lang pala if you prayed for something,
parang kailangan mo lang palang hintayin. Yeah, you just have to Na get it at the darating. right time. Opo. Yeah. So, sa mga kabataan dyan na nahihirapan, I encourage you na wag kakalimutan magdasal. Lahat ng, kung meron man kayong sama ng loob right now na nafe-feel, let go and let God. And I want you to try on how wonderful a prayer works. Yeah. So, ayun po, sabi nga din ni Saint yung kagaya nga din ng pinapromote ni Saint Scholastica na kung gaano, yung story ni Saint Scholastica na kung gaano ka-powerful ang prayer, yung time na nagpumunta si Saint Benedict sa monastery niya, tapos ayaw niya munang paalisin, then nag-pray siya kay Lord. And then si Lord na yung gumawa ng way paano hindi makakaalis si Saint Benedict dun sa monastery niya at that time. So, ayun. Sa mga kabataan dyan, pray lang ng pray because God works in mysterious ways. Well, thank you very much. So, yun, very well said na siya, no? Kasi, Encapsulated everything. Ewan ko na lang kung yung prayer hindi pa natin nakukuha kasi yun naman ang lagi nating sinasabi, always pray. Kasi that's the conversation that you can have with God, diba? Hindi yung, Lord, ganyan. It's not the proper way of asking God or Saka, hindi naman lahat ng pinag-pray natin makukuha sa kung paano natin siya gustong matanggap. Diba? Yeah. Ayun. Minsan kasi, meron tayo sa thinking natin na, Lord, ito yung process na gagawin ko para ma-reach ko yung gusto ko. Pero, meron pala siyang ibang way na kung saan, doon din naman patungo. Amen. Amen. Diba? Oo, iba lang siya. Maybe, True. na-lead siya ng konti kasi meron kang dapat i-realize doon no, para for you to be able na mas stronger pa. Tapos, na-realize ko din, baka naman yung ibang mga kabataan natin nape-pressure na dapat ba meron ba akong sundan na praising muna and then maghingi ng tawad and everything. Basically, meron tayong ganon. But like, for example, just like you, Ate Mady, no, yung chill conversation, napakagaan sa pakiramdam yun, na merong taong nakikinig sa'yo. Kasi ngayon yung mga kabataan, lagi nang sinasabi, wala nang taong gustong makinig sa kanila. Parang iniwan siya ng lahat ng tao, parang ganun. Pero, we should transcend or inculcate in their heart or even in their mind na there's one na kailanman hindi mangiiwan. Totoo po yan. Amen. Ayun. Okay. Pakinggan naman natin si Kuya Will. So, yung akin naman pong verse, yung Jeremiah 29:11. So, yan parang ano na din to. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, siguro sa experience ko na din po, no, may times kasi dati talaga na madali ako subuko. Kaya nga may nangyari din talaga na pag may dumating na problema, so hindi ko talaga siya agad na nasosolve, gano'n. So, parang nung time po talaga na yun, parang muntik na din ako tumigil sa pag-aaral. So, when I read, no, ito pong pinaka ng verse po ito, parang ito na po yung pinanghahawakan ko na through sa pagtitiwala sa Panginoon, no, pagtitiwala sa plano niya sa'yo, na meron pala siyang may full of hope and future, no, na binibigay ang Diyos sa'yo. So, siguro, yun na din yung gusto kong isabihin sa mga kabataan na huwag silang sumuko, magtiwala sila sa plano na ibibigay ng Panginoon. Dahil, ayun, siguro kung yun yung panghahawakan nila, ayun, meron silang, hindi sila panghihinaan ng loob, and magkakaroon sila ng magandang future, di ba? Kasi kung di tayo magtitiwala sa Panginoon, walang mangyayari. So, yun. And siguro, sa pag-i-encourage na din sa kanila, no, through ako din, sa pagsiserve ko sa Panginoon, I serve with passion. Okay. Yun talaga yung parang pinaka ko sa pagsiserve ko, no. Yung hindi ka lang nagsiserve dahil it is obligatory, gano'n. So, lagyan mo ng passion. Kasi,
gaya nga nung madalas ko sinasabi sa mga kasama ko, nagsiserve ako unconditional. So, hindi ako nagsiserve ng may hinihintay na kapalit, no? As in, nagiging selfless pa nga po ako, ganon. So, kapag nagsiserve ka with passion, talagang ma-encourage mo pa yung iba. At saka kahit anong mangyari talaga, kahit may mga problema man na dumating sa buhay mo, hindi mawawala yung apoy sa puso mo. No? Magpapatuloy at magpapatuloy ka. Yun yung lagi ko sinasabi sa kanila. Serve with passion. So kaya nga parang siguro nakikita ko sa sarili ko na in the future, kung mag-aasawa man ako, in the future, magkakapamilya, parang hindi ko nakikita yung sarili ko na mawawala ako sa simbahan. Totoo. Diba? Parang nakikita ko yung sarili ko na kahit matanda na ako, nagsiserve pa din ako sa simbahan. So, ayun, serve with passion. Yeah. Serve with a lot of sacrifices. Yes, kasi if the moment we have committed our service to God, it will be everlasting. Nakuha ko din yun sa sarili ko na hanggang sa tumanda ako, I will make way para mag-serve in my own simple or slight special way. Kasi iba talaga yung pag nagsiserve ka. No? Kaya sa mga kabataan dyan na nakikinig sa ating programa, bukod sa panalangin, kailangan nating manampalataya at maniwala. Hindi lang panay dasal. Yeah. Di ba? The hope. Oo. Kaya naman, connected talaga sila. Eh, diba? Yung, yes. Okay. So, meron po kayo isa-shoutout? Mabilis tayo. Nang mabilisan. Shoutout. Ikaw muna, kuya. Okay, shoutout. Shoutout po sa mga kasama ko sa chapel. Ayan, yung mga San Vicente Youth Ministry, tsaka yung mga YFC. Ayan, hello po sa inyo, tsaka yung pamilya ko. How about you, Ano Mayday? naman kay Ate Yani? Ano mong Ate Mayday? Shoutout po sa sa PYM Anak ni Maria or SDLIC PYM, and then sa Vicariate Youth Apostolate din po, and syempre ang family ko po. Hello po. Ayan. Hello po. Ayan. So, ang bilis. Sabi ko sa inyo, wala akong 1 hour eh. So, lagi nating tatandaan na tayong mga kabataan na hindi lamang pag-asa ng bayan, ngunit ang pag-asa ng simbahan. So, maraming salamat ulit, Kuya Will, Kuya Ate Wady. Okay? Okay po. So, para sa ating pangwakas na panalangin, tayo po yumuko sa ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, sa pagtatapos ng aming programa, kami po ay nagpapasalamat sa iyong presensya at patnubay. Dalangin namin na ang mga binhinang karunungan at inspirasyon na itinanim ngayon ay umusbong at mamunga sa puso at isipan ng bawat kabataan. Kami rin ay dumadalangin para sa aming patuloy na paggabay at bigyan mo kami ng karunungan, pasensya at pag-unawa upang patuloy namin silang mapaglingkuran ng tapat at epektibo. Maraming salamat po sa lahat ng biyayang aming natanggap. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ang tinig at gabay ng kabataan. Thank you very much po. And have a good evening. Jam ka pare ko. Gusto ko mang makiisa sa paglutas ng mga